So nag-announce si Inday Sara na tatakbo daw siya sa pagkapangulo ngayong 2028 national elections. Pero i-remind lang natin ang publiko, ang opisina ni Inday Sara ay naglustay ng 125 million pesos sa loob lang ng 11 days. 612.5 million naman na confidential funds na gumamit pa ng mga peke at kakaibang pangalan bilang recipients nito. At malawakang korupsyon sa loob ng DepEd. Gaya ng kanyang ama na nakakulong ngayon sa ICC, hindi niya rin isinapubliko ang kanyang yaman o salin kahit pa ito ay kanyang mandato ayon sa saligang batas. Hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na kasagutan kung saan napunta ang pondo ng bayan na mula sa dugo at pawis ng mga mamamayan. By the way, next week na pala ang confirmation of charges hearing para sa krimen na ginawa ng kanyang ama. Kaya ang timing ng announcement niya ay something fishy. Dahil tila ito ay paghingi lamang ng simpatsya sa masa upang magamit para baluktutin muli ang naratibo at katotohanan. Halata naman na hindi para sa bansa ang kanyang planong pagtakbo, kundi para na naman sa sariling interes. Kaya ngayon pa lang, pinapaalala ko nang huwag na tayong magpabudol ulit. Huwag na tayong magloklok ng mga korap na politiko mula sa mga political dynasties. At the end of the day, there is no strength in numbers if all of you are stupid. And lastly, your political standpoint reflects your character. And your character is a reflection of your moral compass.